Oras po 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Bisperas po ng traslasyon ang Feast of Jesus Nazarene. Kaya naman marami po sa ating mga kababayan ang dumadalo sa pahalik dyan sa, tama ba ako, Quirino Grandstand? At marami for sure ang mga paluwas para po makidalo sa fiesta dyan sa Quiapo. Maraming mga deboto, sana ay maging maganda ang panahon tomorrow, no? Hindi ka initan para mas ligtas at mas mainam para sa mga dadalo sa procession, no, sa Feast of Quiapo. Ayan. Usapang Legal. Paalala po sa mga dadalo at naghahanda pa lang na pumunta, yun pong inyong mga pananggalang sa init, magdala rin po ng tubig at syempre pa yung komportableng damit at wag na pong magdala ng mga valuables, no? Wag na pong magdala ng magsuot ng mga mamahaling alahas para po maiwasan na din yung tukso, no, para sa mga mandurukot, dahil kahit pa ito ay religious activity, ay sigurado po meron pa ring mga susulpot na matutukso na mangumit, no, ng mga mahahalagang kagamitan para maibenta para sa kanilang mga personal na hopefully pangangailangan nga, pero yung iba ginagamit sa bisyo. Usapang Legal. So stay safe po tayo tomorrow, at syempre pa iwasan na pong magdala ng mga sanggol, no? Kasi napakahirap kapag kasiksikan tapos may dala pa tayong mga sanggol, at kung sakasakali po na talagang magdadala kayo dahil gusto niyo siyang maging or imulat na maging deboto, no? Ang tawag, iwasan na daw ang paggamit ng Black Nazarene, Jesus of Nazarene, siguraduhin po na merong ID, merong contact details para kung sakasakaling magkabitawan kayo, ay madali po kayong mako-contact. At mag-assign na rin po ng mga area kung saan kayo magkikita kung sakasakaling magkawalaan kayo. This is true kahit po ba sa bata o matanda ang inyong mga kasama, para hindi magkawalaan at merong po, kumbaga ay meeting point kung sakasakali na magkahiwalay kayo. Usapang Legal. So nakikita po ninyo sa ating live feed ang Quirino Grandstand, no? Yung sitwasyon doon, napakaraming tao, at kung sakasakali po na hindi naman kayo deboto at lalo na bukas, iwasan na po ang area na dadaanan ng procession para po maiwasang matrap sa traffic. So, good luck po para bukas, at syempre nakututok po ang ating buong team, no, para ihatid sa inyo blow by blow ang mga kaganapan sa Feast of Jesus of Nazarene dyan sa Quiapo. Malaki ang sinasaklaw na area nito. Usapang Legal. At syempre pa on Monday, meron din pong rally ang Iglesia ni Cristo, at ito naman daw po ay nationwide at marami pong mga chapters ang involved. Kaya on Monday, mag-ingat din po kung hindi po kayo kasali sa rally, at maiiwasan po ang paglabas, no, especially dito sa Metro Manila, sa NCR, no? At inaalaw po sa inyong mga tanggapan ng work from home. Maaari po kayong mag-request na mag-work from home na lamang para maiwasan po ang matenga sa daan. Anyway, pag-usapan po natin ang tungkol civil question, no? May kinalaman po doon sa mga properties na ginagamit natin bilang seguridad o collateral or security sa ating mga utang. Usapang Legal. Karaniwan na po, no, na nagiging security sa ating utang, no, ay ang real property. Ang real properties, ito yung lupa, bahay at lupa, condominium unit, townhouse, o anumang immovable properties. Ayan. Usapang Legal. At syempre pa, halimbawa, common po ito, especially kapag po ay tayo ay naglo-loan sa bangko, hindi po ba? Dahil hindi ka basta-basta makaka-loan kung wala kang seguridad na mai-offer, no? Sa mga ganito pong seguridad, hindi
hindi naman po nagtitake over ng possession or hindi nalilipat ang possession at pagmamay-ari doon sa ating pinagkakautangan. Dahil ang ginagawa lang, yung physical possession ng title ay isinusurrender doon sa pinagsanglaan at pagkatapos ito ay ina-annotate doon sa title ng property in the possession naman of the Register of Deeds. Usapang Legal! Kapag ka medyo inalat-alat tayo sa buhay ang nangyayari, hindi tayo nakakabayad, nagdi-default 2 to 3 payments, ang mangyayari magkakaroon ng foreclosure. Yun ang regular na proseso at iyon po ang naaayon sa batas. May pagkakataon, lalo na po kapag ka-individual ang ating pinagsanglaan, no? Karaniwan ang sinasabi, akin na ang property na ito dahil hindi ka nakabayad. Pero hindi po ba usually, kapag ka tayo ay nagsasangla, yung value ng ating property ay higit na mataas doon sa halaga ng ating pagkakautang. Hindi po ba ang ating utang nananatili lang sa same price plus interest, samantalang ang property, especially kung ito po ay real property, umaakyat at umaakyat ang value. Kapag ka, no, yung ibang mga abusado na nagpapautang, ang ginagawa po nila, oy, hindi ka nakabayad, akin na itong property na isinangla mo bilang kabayaran sa iyong pagkakautang. Tama ba ito? Usapang Legal! Yan po at iba pa ang tatalakayin or tinatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Gayun din sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Pwede po kayong mag-post dyan bilang comment. Sumasagot po ako dyan. Tinatalakay po natin sa area. And of course, sa ating DZRH News at DZRH News Television, mga official Facebook pages ng ating himpilan. Usapang Legal! I encourage you po, instead na dun sa Dos Compañeras, ay follow po natin ang DZRH News at DZRH News Television, mga official pages ng ating estasyon. Pwede din po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para po mas marami pa ang matuto at mabigyang impormasyon, mga legal na impormasyon para kung sakasakali malagay tayo sa ganitong sitwasyon o meron tayong kakilala, no? Baka po makatulong ang ating talakayan tonight. Usapang Legal! Sabi ni Kenneth Arevalo ay sanglimutan. Ibang usapan naman yan, no? Yung iba kasi, by the way, pumapasok din po dito kadalasan. Common din po itong sanglatira, na napakarami na nating episode tungkol dito. Bagaman at napakarami pa rin pong mga questions. Kaya naman, no? Ngayon po, matatalakay natin kasi may question ito patungkol sa Pactum Commissorium. At paano naman pag may tinatawag na dasyon en pago, dation in payment. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mga legal na term o na phrases na relevant po sa ating talakayan tonight. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Joy Garimbao, dyan sa Michigan. Magandang gabi din sa iyo, Dante Bardalosa. At Jody Zay, magandang gabi. Saan ka taga saan ka, Jody? Parang bagong listener natin ito or ngayon lang talaga nagparamdam pero loyal sa DZRH. Magandang gabi sa inyo. At itong si Gael, hindi ito nawawala. Dante Bardalosa, magandang gabi sa iyo. Si Kenneth Arevalo at Jerry Sumagaysay, si Mirna de la Cruz, Jericho Ferrer, at ito ay nanonood siya ngayon sa PhilSports Arena sa Pasig habang pinapanood din tayo. Thank you very much for watching, Jericho Ferrer. Napaka-loyal nitong si Jericho parang sila Gael. Si Catalina Rivera, nasa po tayo? Nasa Facebook po tayo pero hindi po sa Dos Compañeras. Shared lang po. Pero nasa DZRH News at DZRH News Television po tayo tonight. Ayan. Although hindi pa pala na-share sa DK. Okay lang po yun kung hindi na i-share. Lipat po kayo doon sa DZRH TV at DZRH News. Magandang gabi din sa iyo, Miss Roxanne Costo, Tita Ami Miraflor Garcia, Henry Dolohan, sa Botolan Zambales at maraming iba pa. Yung mga iba pong nanonood sa atin sa ibang platform, tinitingnan ko po DZRH News Television. Ayan, ito. So magandang gabi din po sa inyo. Fiesta Mart Royal,
at Miguel Kimzon, Amon Biton, gayon din si Maricor Angeles, Irene Almodovar, Myrna de la Cruz, at naimbag arabi Ma'am Grace Recta. Usapang Legal. Ayan. So, umpisan po natin ang talakayan before we pause for commercial. Relevant po sa ating talakayan, yung Article 2088 ng ating Civil Code patungkol po doon sa Pactum Commissorium. Napakarami na pong pagkakataon na tinalakay natin ang Pactum Commissorium. Ito yung sinasabi na marong stipulation doon sa kasunduan natin kung tayo ay nagsangla o nangutang na merong collateral, no? Ang sinasabi doon, kapag hindi ka nakabayad, amin na, akin na, no? Yung iyong property na nagsilbing collateral, ako na ang nagmamay-ari nito. At usually, no, yun pong nagpautang ay nagpapapirma ng blank deed of sale, walang petsa na deed of sale, o kaya naman ay deed of assignment, panigurado o pauutangin kita. Akin na yung titulo mo, pumirma ka na dito, walang petsang deed of sale dahil kapag hindi ka nakabayad, akin na ito. Ang sinasabi po ng batas, ito po ay illegal. Yung Pactum Commissorium po ay sinasabi hindi ito pinapayagan, mali ito. Bakit? No? Ito pa ay against public policy, it is against the law. Usapang Legal. No, pero may pagkakataon po na ito naman ang ginagawa ng iba. Nagpapa-execute ng ibang dokumento kapag hindi nakabayad, may pagkakataon mag-execute ka naman ng ganitong dokumento, meron tayong memorandum of agreement o deed of assignment or deed of sale on the property at para quits na tayo, no? May mga ganitong pong mga pagkakataon. Usapang Legal. Sa isa pong kaso, magandang gabi po sa ating mga bisita, kasama si Tita Sally Panggito. Ayan. So sa mga pagkakataon po sa isang recent case ng Korte Suprema, ang sinabi po, posible na mangyari na legal ang kasunduan, not because hindi dahil hindi naman ito maituturing na Pactum Commissorium. At ang detalye po niyan ay sasagutin natin or i-discuss natin sa atin pong pagbalik dahil meron pong isang 2024 case patungkol dito sa pagsabi ng Korte Suprema na hindi yan maituturing na Pactum Commissorium. Usapang Legal. Yun po mga questions niyo, isasagutin ko sa ating pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Robert Lucero ng London. Shout out sa iyo, Herminio Villaluz. Gayon din, Lord Hill Susbilia. Magandang gabi dyan sa Greenville, South Carolina, magandang gabi. Benita Factor, magandang gabi din sa iyo. At dyan sa Aglipay, Quirino. Magandang gabi po sa inyo. Si Jody Zay nanonood sa atin sa Japan. Ako, nakakatawa naman. Usapang Legal. Nakatutok din po sa atin si Ray Bolire, Nato Nakase at Mame Belen Rivera. Kayun din, nakatutok Myrna de la Cruz, Fiesta Martorial, Michael Manalo, at Adnerd Flores, magandang gabi sa iyo. Diyan sa Las Piñas, maraming nanonood sa atin diyan. Gayon din Roel Resyo, magandang gabi sa iyo, Daddy Roel. Usapang Legal. At syempre pa, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala, yung mga questions po ninyo ipadala na, sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin may kinalaman sa sanglaan. Kung nagkakaroon ba ng karapatan yung pinagsanglaan natin o pinagkakauntangan natin na ang kininalang yung collateral, yung security, yung isinangla, kapag hindi nabayaran ang pagkakautang. Usapang Legal. At syempre pa sa mga nanonood po sa atin sa TV o kaya sa DZRH News or DZRH News Television Facebook pages at DZRH TV 4K live stream, napapanood din po ninyo ang live feed ng mga pangyayari dyan sa Quirino Grandstand. May kinalaman pa rin sa ating coverage para sa
traslasyon. Magandang gabi sa iyo, Ato Pangilinan, kay Angelina Palekbar, at syempre pa kay Violeta Mugol. Kayo ba, Ma'am Violeta, taga Marinduque? Kasi maraming mga Mugol sa Marinduque. Si Bandaleria Lea, gayon din kay Rogelio Castillo Tamani Dayag. Magandang gabi po sa inyo. At syempre yung iba pang nanonood. Si Tier sa San Mateo at Robert Lucero. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! At syempre, bago po tayo magpatuloy, meron lang po akong special announcement. Dahil simula po next week, magkakaroon po ng pagbabago sa schedule. Ako po ay uupo Tuesdays and Thursdays, no? 2 beses na lang po ako sa isang linggo. Pero, no, mananatili po ang ating commitment na magbigay sa inyo at as much as possible yung mas tawag doon, mas simplified at mas pinasimpleng talakayan para po mas maabot pa natin ang ating mga kababayan na talagang sapat sa kaalamang legal. Usapang Legal! So instead na MWF, uupo po ako Tuesdays and Thursdays. Mondays and Fridays po kasi usually may schedule ako ng hearing, no? So nag-aalanganin po ako para hindi rin naman kayo mabitin. At ayoko din naman na either recorded or replay. Okay lang yung recorded, pero ayoko rin po naman na replay dahil marami po sa inyo ay regular na nanunood sa atin at syempre kapag ka-replay, alam na ninyo yung discussion. Walang bago, di ba? Walang bagong matututunan. Usapang Legal! Okay, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Again, ipinagbabawal po sa ating Civil Code ang Pactum Commissorium, yung automatic na appropriation or automatic na pag-aangkin ng pinagsanglaan sa property na naging collateral sa pautang. Ayan. Ang sinasabi po ng batas, ito ay illegal, this is against public policy, this is against the law. Pero, no, sa isa pong kaso, sabi po ng Korte Suprema na habang ang mga nagpapahiram ng pera ay maaaring makakuha ng mga ari-arian na ginagamit bilang loan collateral, ang pagmamay-ari ay hindi maaaring otomatikong ilipat sa kanila maliban na lamang kung meron pong hiwalay na kasunduan. Sa desisyon po ng Korte Suprema, ang paglilipat ng pagmamay-ari ng lupang pag-aari, ito po kaso nitong Ruby Shelter Builders versus Tan and Oviedo. Yeah? Sa desisyon po ng Korte Suprema sa kasong ito, ang paglipat ng pagmamay-ari ng lupang pag-aari ng Ruby Shelter Builders sa pinagkakautangan nito na sina Tan at Oviedo. Ayon po sa Korte Suprema, ang paglilipat na ito ay batay sa isang kasunduan at hindi naman lumabag sa nagbabawal sa otomatikong paglilipat ng pagmamay-ari. Humiram po ang Ruby Shelter, Tan at Oviedo gamit ang ilang ari-arian bilang collateral, no? Nang ang natitirang utang ay umabot sa 95 million pesos. Ang laki, di po ba? Parang nakakakaba ang ganito kalaking halaga. Halata ba na hindi pa ako nagkakaroon ng ganyang kalaking pera? Marami sa atin hindi pa naman talaga, no? So, umabot po ang utang sa 95 million pesos. Ang mga partido ay pumirma ng Memorandum of Agreement. So, nung umabot na sa 95 million ang pagkakautang, nagkaroon po ng Memorandum of Agreement na ibenta na, no, ang mga ari-arian ng Ruby Shelter, Tan at Oviedo bilang bayad sa pagkakautang. Pinagtibay po ng Korte Suprema ang bisa ng Memorandum of Agreement at sinabing kusa namang pumasok ang Ruby Shelter sa Memorandum of Agreement para ibenta ang mga ari-arian kung hindi makabayad. So, ipinaliwanag po ng Korte Suprema na ang Memorandum of Agreement ay hindi bumubuo ng Pactum Commissorium o isang pagbabawal sa kasunduan o paglabag sa kasunduan ng Article 2088 ng Civil Code. Ang probisyong po ito ay nagsasaad, no, na ang isang nagpautang ay hindi maaring otomatikong makakuha ng pagmamay-ari ng collateral kung ang nanghiram ay hindi makabayad. Usapang Legal! In short, dahil nga po
kinapos na at hindi na kaya, sabi nila, ibebenta na lang natin itong property na ito sa halip na magsilbi pang collateral. No? So, ibenta na lang natin dahil hindi na namin makaya pang mabayaran. Ano? So, ganun po ang naging kasunduan. So, nagkakaroon lang daw po ng pactum commissorium kung ang isang ari-arian ay ginagamit na collateral para sa isang pautang at ang kasunduan ng pautang ay may kasamang probisyon na automatikong naglilipat sa pagmamayari ng collateral sa nagpahiram kung ang nanghiram ay nabigong makabayad. Pero in this case, no, security po talaga siya. Kaya lang eventually, dahil hindi na nga kaya, nagkaroon ng deed of sale. Ayan. Usapang Legal. Pero iba pong usapin kung ang nangyari doon sa umpisa pa lang, sige, ito yung ito na yung hinihiram mo, pero pumirma ka na dito ha. No? Ito yung transfer of rights o deed of assignment o kaya naman deed of sale. Iba pong usapan 'yan, no? Kung lalo na kung nakablanko at hindi mo na makukuha ito ha pag hindi ka nakabayad. Ibang usapin po 'yun. Dahil in essence, dinisregard na lang yung sanglaan at nagkaroon na lang ng bentahan. Usapang Legal. So yun po ang pagkakataon na maaaring kumbaga although no it may seem, pero ito namang sa sitwasyon na ito, sabi ng Korte Suprema dito sa Ruby Shelter versus Tan and Oviedo na hindi ito pasok doon sa pactum commissorium dahil separate ang kasunduan nila. Usapang Legal. Jerome Lorenzo, magandang gabi sa iyo. Magdalena Martin at Luis Astorga dyan sa ano yun? Iba pala to. Dyan sa Iloilo. Ayun. Magandang gabi. Hindi pala sa akin. Magandang gabi po sa iyo. Iba pala binabati niya. Pero binati din niya ako. Thank you very much po. Eduardo Narvaez, thank you very much. Tirsa San Mateo, magandang gabi sa iyo. At Enrico Kendosa, magandang gabi. Sasagutin po natin yung question mo. Alicia Hubay at yung iba pang mga nanonood po sa atin. Again, next week po, Tuesdays and Thursdays po ako uupo dito sa Usapang Legal. Usapang Legal. Okay, so ito yung question. Magandang gabi po, attorney. May habol pa po ba ako sa lupa ko na kinabig lang sa utang? 750,000 po ang halaga ng kinabig nila. Now po, ibinebenta na ng 3.5 million pesos. Usapang Legal. Hindi ko po maintindihan kung ano yung kinabig. Paano ba yung, ano bang term? Hindi ko po alam kung ano sa legal parlance yung kinabig. Ito po ay inilit? Ito po ba ay kinuha na lang? No? Kung ito po ba ay ilupa ninyo na sinangla, pagkatapos na foreclose, pagkatapos dumaan sa foreclosure ng mortgage, pagkatapos ibinebenta, actually kapag po ganito, nagkaroon ng foreclosure at sa foreclosure sale ay naibenta ng 3.5 million, yun pong sobra dito. Yung original na pagkakautang, pagkatapos plus yung interest, plus expenses. Yun po ito total, no? Yung expenses sa subasta at administrative expenses. Kapag ka po yung na-total nito ay halimbawa mas mababa kumpara doon sa foreclosure sale, yun pong sobra nun ay dapat maibalik po sa inyo. Kung ito po ay foreclosure sale. Usapang Legal. Pero kung ito po ay hindi foreclosure sale, no? At ito po ay nagkaroon kayo ng bentahan sa halagang 750,000 tapos tumaas yung value, naging 3.5 million, wala na po kayong pakialam doon. Ngayon, kung halimbawa ito ay benta sa foreclosure sale, maliban pa sa uuyanan ninyo, tawag doon, yung may karapatan po kayo na i-redeem, no? Tubusin, no, ang property sa loob ng 1 taon. Ayan. Usapang Legal. Magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Aunt May, dyan sa dyan sa Hong Kong. At syempre, nasa na si Valentino Melena Poncia? Di ba, taga Hong Kong din yan. Sabi niya, Enrico Kendosa, good evening po, attorney. Ask ko lang po, out of topic, nagpaparent ako ng bahay, 5,500 a month, and every year,
mag-renew ng contract. Okay lang po ba sa renewal ng contract mag-add ako ng 500 a month? Wala po bang violation dito sa rental laws concerned? Salamat. Enrico Kendaza, meron pong schedule of fees, ano? Kapag ka po hanggang 10,000 piso, meron pong cap, no? Meron pong cap na isinasaad po ang ating batas, no? Maglalagay po, magpo-post po ako ng schedule of fees separate sa ating talakayan. Usapang Legal. Ayan, so nagbubukas po ako ng inyong mga questions. Ayan, kasi nakabukas na po ako sa DZRH News, pati sa DZRH.com. No, wala po tayo doon, hindi po tayo shinare. Ayan. Okay, now ito po yung next question. Attorney, ang tanong ko po, may sanglaan po ng bahay at lupa. Lumagpas po ng 25 years, pwede na po ba namin hindi bayaran ang perang sangla? Ayan. Usapang Legal. Ang tanong ko sa iyo, ano ba yung term, yung haba o ilang taon ba ang sanglaan? Take note po, ang sanglaan ay sinasaklaw din ng 10-year prescriptive period. Anong ibig sabihin nito? Ang sanglaan, definitely yan po dapat ay nasusulat, ano? Ang sanglaan po, kapag ka po lumagpas ng 10 taon, no, from the time na nag-due ang sangla at hindi nagkaroon ng foreclosure, hindi inassert or hindi inexercise ng pinagsanglaan ninyo yung karapatan niya na i-foreclose ang property at wala namang renewal ng inyong pagpapautang or ng inyong utang at wala rin namang acknowledgement on your part, then ito po yung tinatawag na pumapasok sa tinatawag na prescriptive period or nag-prescribe na yung karapatan ng other party na i-foreclose or makasingil pa sa inyo at kayo, wala na rin kayong obligasyon, legal na obligasyon na bayaran pa. Ibang usapin yung moral obligation, ha, dahil hindi naman na-i-erase sa ating memory ang ating pagkakautang. Hindi po ba, maliban na lang sa iba, ini-erase ang pagkakautang. Usapang Legal. Pero kapag ka po nag-prescribe na yung utang, hindi na po kayo obligado sa ilalim ng batas na bayaran pa ito. Ang magiging problema lang, madam, no? Paano po ninyo ipapalinis? Kasi usually, di ba, naka-annotate po doon sa title ng property yung mortgage, no? So, kailangan po ninyong dumulog sa korte, no? Para mawala yung annotation doon sa likod ng inyong title. Usapang Legal. Hanapan po ninyo yung previous episodes natin patungkol dyan. By the way, nasa YouTube din po tayo. Dati pang Dos Compañeras. Pero meron pong specific page sa DZRH TV4K live stream. Meron pong section doon na naka-compile ang lahat ng previous episodes natin na pwede po ninyong balikan. Relevant pa din po yun. Maliban na lamang kung nagkaroon na ng mga amyenda sa batas patungkol doon sa specific na batas. Usapang Legal. Okay. So, Lizelle. Ito yung question ni Lizelle. Na mortgage po ang bahay namin at ang mother-in-law ko po ay pumirma sa deed of assignment na may nakalagay dation in payment or dation in payment. Ngayon po, na-transfer na po ang lupa sa creditor bank pero hindi po nag-foreclose. Pwede po ba yung matawag na pactum commissorium? Sana po ay mabigyan ng answer ang tanong ko. Maraming salamat po. Usapang Legal. So, magkaiba pong konsepto ang pactum commissorium at ang dation in payment or dación and pago, no? Sa dation in payment, ibig pong sabihin, ang isang property, parang ganun sa nangyari doon sa Ruby Shelter, no? Na instead na security ay hindi siya nagkakaroon na lang ng bentahan. Ito lang yung disadvantage kapag ka po instead na foreclosure ay nagkaroon kayo ng bentahan. Bakit? Kasi sa dación and pago, nililipat po noong nagkautang, yung ownership, yung pagmamay-ari ng property doon sa creditor o sa nagpautang bilang kabayaran sa pagkakautang. Sa dation in payment, wala pong redemption o pagtutubos na mangyayari. Maliban na lamang kung meron po kayong stipulation, yung tinatawag na yung tinatawag na ano na nga ba yun? Usapang Legal. Yung buyback na tinatawag, no, na binibigyan kayo ng karapatan na bilhin muli, no? Bilhin muli
ito yung tinatawag na pacto de retrosale, no? Nabilhin muli ang property na naibenta na ninyo na within specific period of time. Posible po kasi yun na, binibenta ko sa iyo, Sofia, itong property ko. Pero dahil napakahalaga nito sa akin, pwede ko bang bilhin ulit ito within like say for example 5 years. Pag hindi ko na benta, hindi ko na buyback, hindi ko na bili ulit, magiging final lang ating bentahan. Posible po kasi yun. Hindi po yun ipinagbabawal. Usapang Legal. So, ang purpose po ng dación and pago or dation in payment para po maiwasan na yung foreclosure proceeding. So, ibig pong sabihin, wala nang proseso pa na ito mga posting of notices, yung auction, wala na. So, parang regular na bentahan na lang ang mangyayari. Although originally, ang inyong kasunduan ay utang lamang. Ayan. So pinapayagan po ito. Hindi ito yung tinatawag na pacto de retrosale. Hindi ito yung tinatawag na pactum commissorio. Usapang Legal. Yun. Ang disadvantage, wala na pong redemption, At by the way, kasi pagka po yung may foreclosure, dalawa pong klase, judicial foreclosure at extrajudicial foreclosure. Sa judicial foreclosure po, meron pong 1 year para i-redeem o tubusin, yung property. Of course, pag tutubusin na ninyo, mas mahal na dahil syempre yung utang plus interest plus plus yung expenses for auction and other administrative expenses. Mas mahal na po ito. Usapang Legal. Ayan. Sabi niya, "Oy, attorney, learning po every day." Wag naman. Tumakbo daw ako sa government office. Naku, mahirap po 'yan, Napakahirap yung tatakbo tayo sa hindi ko po linya ang politika. Masyado po akong mataray para sa politics. Masyado po akong mataray at prangka para maging politiko. Mario Manuba, Kuya Mario, magandang gabi sa iyo. Of course, Tito Irog and Tita Rose, magandang gabi. Ganyan din kay Tita Lucy, Tita Lina at Tita Meli. Diyan sa Buwak at Malibago, Torrijos, Marinduque. I have no utang. I have no mortgage po. But may I say, I have a peaceful, prosperous, healthy 2025. Sabi ni Min Dalbul. Magandang gabi po sa inyo and Happy New Year din po sa inyo. Thank you very much. At sana manatili tayong utang-free sa mga susunod na panahon. Usapang Legal. Ayan. So, paano po, attorney, kapag ka nakapirma? Ito rin po, kaya ko rin po napili itong topic na ito kasi meron pong question dito. Dalawa yung questions tungkol sa dación and pago. Dación and pago. Dación in payment. Kung nag-a-apply ba daw, pareho lang daw ba yung dación and pago and pactum commissorium? Salamat po and God bless. Ito po ay private message sa akin sa Attorney Rina second na page. Ayan. So, again, magkaiba po ito, separate na kasunduan, usually ay separate na kasunduan ang collateral at yung eventually dahil hindi na makabayad ay nagkakabentahan. Maari pong kasi usually yung utang mas mababa kumpara doon sa totoong value ng property. So ibig sabihin dapat magre-reflect po doon sa inyong deed of sale kasi doon sa dation in payment, sa inyong dokumento na nagkakaroon ng adjustment sa presyo. In most cases, nagdadagdag po ng pera, may natatanggapang pera mula doon sa original na pinagkakautangan yung nangutang. Bakit? Kasi, di ba, sinasabi natin, yung collateral o yung property na nag-serve as collateral or security higit na mataas kumpara doon sa pagkakautang. This is to make sure naman na covered yung pagkakautang. So sa ganitong sitwasyon, yung dation in payment or dación and pago, meron pong adjustment sa presyo and therefore makakatanggap pa ng additional na pera yung may pagkakautang because instead na collateral, nagkaroon na lang ng
bentahan. Usapang Legal. Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo at syempre pa yung pang mga ibang nanonood sa atin. Si Alicia Hubay sabi niya, "Oy, glad to hear your informative topic. Thank you very much." Ayan, tinatanong bakit wala po tayo sa Dos Compañeros. Hindi na po shinare, no? Ang Dos Compañeros ay pagmamay-ari po ni Attorney Campo. Usapang Legal. Ayan. So gusto ko pong bigyan ng pansin itong DBP versus Cuba, isang 1998 case, patungkol pa din sa dation in payment. Yun pong sitwasyon. Ito po ay nangyari dyan sa Pangasinan. O, sino mga taga-Pangasinan dyan? Si Ivy Gutierrez, no, taga-Pangasinan. Tatalakayin po natin yan, yung dation in payment doon sa kaso ng DBP versus Cuba. Dahil dito po dinistinguish ang pagkakaiba ng dation in payment at saka pactum commissorium. At magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Pwede pa rin po ako sumagot ng inyong mga questions. We have a few minutes left. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Loko niyo ba ako? Kahit barangay tanod ay hindi ko po inambisyon. Pero thank you very much sa inyong paniniwala sa akin. Pero hindi po ako bagay dyan. Kayo niloloko niyo ako Pero thank you. Maraming salamat po. Minerva Bulong, magandang gabi po sa inyo. At siya ay married sa isang Dutchman, ay magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for watching. Before we pass to commercial, no, tinalakay po na ito po yung question yung nakapagperma ng contract sa lawyer namin with notary na dacion and pago. Ma-apply din po ba yung pactum commissorium? Okay. Ito pong kaso ng DBP versus Cuba, no? This is a 1998 case, no? By the way, 19 forgotten pa po itong Civil Code, bagamat ang title talaga niya ay New Civil Code. So bagong luma po ito. So, okay, dito po sa kasong ito, meron pong nag-grant po ng fish pond leasehold rights itong nagsampa ng kaso, no? So si Cuba. Ngayon, dahil dinidevelop po niya at kailangan niya ng puhunan, yung fish pond, ilang hektarya ito? 44 hectares yata ito diyan sa Pangasinan, no? Ang nangyari po dito, nag-loan siya sa DBP. Pagkatapos, pag-loan niya sa DBP, nagperma siya ng deed of assignment of rights, no? Ang sabi, mali naman yaan, no? Sabi ng Supreme Court, mali naman yaan kasi it is meant to be a collateral, pero bakit nagkakaroon ng assignment of rights? Usapang Legal. Ina-assign mo ang karapatan, bakit mo kinukuha yung karapatan na napipertain or nabibilong doon sa pinagbigyan or nag-grantee nitong fish pond na ito. Napakalaki, 44 hectares, no? So, mali ito ang sabi ng Korte Suprema. This is meant to be mere collateral. So, therefore, hindi dapat na nagkakaroon ng assignment of rights. So, dapat magkakaroon ng foreclosure, no? Dahil it is meant to be yung in-execute, yung kasunduan ninyo, DBP, yan ay security lamang. So, in short, mali yung kasunduan, illegal dahil lumalabag sa batas. Usapang Legal. Rogelio Pagdanganan Clara Junior, sabi niya magandang gabi po. Naalala ko po dati interview sa inyo ni Chadeli. Ikaw na raw ang papalit sa kanya. Hindi po mapapalitan si Chadeli. Pero yes, I remember. Ito po ay ilang araw bago pumanaw si Chadeli. Dahil noon po kasi, side comment lang, side kwento. Kasi noon pong
dito na po ako naging abogado sa DZRH, sa Manila Broadcasting Company. Pumasok ako dito 1 buwan bago lumabas ang result ng bar exams. No? Hindi po nila alam dito na ako ay nag-aral ng law at hindi rin po alam, wala po nakakaalam na ako ay nag-aantay ng result ng bar exam. Yan. So, nung pumasa po ako, si Chadeli ay nag-pause for, nung lumabas kasi yung result, nag-pause for commercial si Chadeli para batiin ako, para akapin ako. Siyempre, masayang-masaya ako noon. Dahil even yung family ko ay hindi po nila alam na ako ay nag-aral ng batas. Nag-abuga siya. At surprise ko po yun sa nanay at tatay ko at sa pamilya ko. No? Dahil ako naman po ay, salamat sa eskwelahan. Ako po ay scholar, no? Sa law school. Ngayon, si Chadeli, dahil ini-endorse niya po ako na mag-host ng program dito sa DZRH. Ayan. Pero that time, ako po ay sa provincial stations pa lamang. Usapang Legal! Pero thank you very much. Yes po, totoo po yun. In-endorse po ako ni Chadeli. Pero hindi po mapapalitan ang galing at karisma ni Chadeli Magpayo. Pero alam ko pong love niya ako dahil noong mga panahong yun, lagi niya akong pinapamerienda. In fact, pinamanahan pa ako ni Chadeli ng mga libro. Ayan, yun. So, thank you very much, Ginoong Rogelio Clara Jr. Sana po ay hindi ko kayo nadidisappoint, no? Thank you so much. Jock Lastima, magandang gabi and Happy New Year po sa inyo. Ariel Baril, magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, Boboy Pertos, at maraming iba pang nanunood sa atin. Thank you very much. Learning every day po. Thank you so much. Paano po, attorney, kapag sangla tira, tapos hindi naman po tinirhan? Nagpaupa po siya ng 10,000 piso, buwan-buwan, napunta pa sa nagpautang yung upa. Legal po ba yun? Wala naman po sa kasunduan ang magpaupa na at nasa abali po yung upa ay 2.5 years, pumapatak na 320,000. Hindi, mali yung computation niya 240 2.5. 100,000 lang po yung pagkakasanla. Sobra-sobra na po ang tubo. Tapos, iba pa po yung 10% po na interest kada buwan. Kung wala po sa kasunduan ninyo yung pagpapaupa sa property, ibig pong sabihin, breach of contract po ito, paglabag sa kasunduan. Para maging sapat na maging basehan para pabaliwala po yung inyong naging kasunduan. Pero nananatili po ang inyong obligasyon na bayaran yung principal. But, pwede po kayong dumulog sa korte, unang-una, para, ito po yung tinatawag na contract of antiquacies, kung saan, yun po dapat, kung halimbawa naging legal, or papahihintulutan ninyo yung pagpapaupa, dapat po yung kinita sa pagpapaupa, i-a-apply sa interest, pero hindi po dapat na maging unconscionable. I-a-apply sa interest at the same time, i-a-apply doon sa original or principal na pagkakautang. No? Pero, pwede po kayong dumulog sa korte para i-reduce yung interest because that is against the law. Napakarami na pong kaso, no? Kahit pa yung mga 5656 na yan, no? Na ini-reduce, no? Yung halaga ng interest rate, no? Sa kanilang pautang dahil nga po unconscionable. Ang sabi po ng Korte Suprema dito, bagaman at hindi na umiiral yung usury law, hindi pa rin pinapayagan ang mga partido, no, bagaman at meron na silang kapangyarihan or kalayaan na mag-stipulate ng interest na gusto nila, hindi rin maaaring unconscionable o unreasonable ang ipinapataw na interest. Usapang Legal! Labid Angelito and Willie Relador, magandang gabi sa Aboy Willie, nasaan ka? Wala ka ba dito ngayong traslasyon? Yan. Magandang gabi sa iyo, Miss Adi Socrates at lahat ng mga nanonood pa sa atin diyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Thank you very much, Mr. Eduardo Narvaez. Oo,
Mataray po talaga ako. Usapang Legal! Marife, yung lolo po namin ay ginawang collateral yung title ng lupa. Ngayon po ay patay na yung lolo namin at wala na rin yung pinagsanglaan nila. Hindi rin po namin alam kung saan yung title ng lupa. Ano po ang gagawin? No? I-check po ninyo kung may title ng lupa. So i-check po ninyo, unang-una, i-check po ninyo sa municipal or city assessor's office. They would have a record of that kasi nandun yung merong tax declaration for sure. Tingnan din po ninyo kung meron kayong detalye ng title. Tingnan din po ninyo sa Register of Deeds. No? Bakit? Kasi yung detalye po ng lupa, di ba lahat ng title ng lupa, dalawa ang kopya. Meron ang may-ari at meron ang Register of Deeds. Now, regardless kung nasa ni kaninong possession yung kopya ng yung owner's copy, no? Meron pa rin po record ang Register of Deeds. And therefore, maari po ninyong i-check dito kung ito ay na-foreclose o kung hindi pa ito na-foreclose. Doon po muna kayo mag-umpisa. Usapang Legal! By the way, since na-mention na din po si Marife, natatandaan niyo po ba si Ate Marife, isang kasambahay na dumulog po sa atin dahil nagpautang siya sa kanyang kapitbahay, ilang taon niyang pinag-ipunan ang 50,000 dahil ipambibili niya ng rights ng bahay at lupa. No? Si Ate Marife po ay tinulungan natin na unang-una dumulog sa barangay. Ginaid ko po si Ate Marife, but of course hindi po tayo nag-appear sa barangay because bawal po ang mga abogado sa barangay, no? Maliban na lamang kung abogado mismo ang nagrereklamo o inirereklamo. Pero iginaid po natin si Ate Marife. Ngayon, nagkaroon po ng ako na rin po ang personal nagpadala ng demand letter, no? Para po in preparation po sana sa pagsasampa ng kaso. Ngayon, gusto ko pong ibalita sa inyo na si Ate Marife ay nabayaran na kasama ang interest. So, Ginoong Iton Bulalayaw, alam kong interesado ka dito sa kaso ni Ate Marife. So, naging successful po tayo and therefore, naibalik na po ang pera ni Ate Marife. Usapang Legal! Manolito Pasha, magandang gabi sa iyo. At Violeta Makaraeg, magandang gabi po sa inyo. At yung mga iba pang nanood sa atin, thank you so much po sa inyo. Meron pa yata mga question. Tapos, ito po, paano po yung, isa na lang kasi meron pa tayong 1 minute, paano po yung isinanglang lupa, pinatayuan ng bahay ni creditor, makukuha pa po ba ang nangutang ang lupa niya dahil ibabalik po niya ang inutang niya? Kaso paano po yung pinatayong bahay ni creditor doon, ano po ang mangyayari? Please answer po, gusto ko pong malaman. Kung pinayagan po nung borrower o nung may-ari ng property yung pagpapatayo ng bahay doon sa lupa noong nangutang, ito pong nagpautang at nagtayo ng bahay doon ay may tuturing na builder in good faith. Ibig pong sabihin, kung builder in good faith siya, dapat mauyanan o mabayaran o mai-reimburse yung gumastos sa pagpapatayo ng bahay doon sa property ni borrower bago pa maibalik ang possession ng property doon sa nangutang. At kung sakasakali po yung value kung hindi niya ma-reimburse at lumalabas na yung value ng bahay ay higit na mataas sa value ng lupa, maari pong i-demand nitong nag-build in good faith na siya ay bilhin na lamang niya yung lupa na pinagtayuan niya ng bahay mula doon sa borrower. Usapang Legal! Ayun. Congratulations daw, Ate Marife. Nanonood po siya ngayon. Shy lang daw po siyang magpa-interview. Pero nag-message na po siya sa akin. Thank you very much, Gael and Christian. Si Loterio, thank you very much. Magandang gabi po sa inyo. At again, magsama-sama po tayo on Friday. And next week, starting next week po, Tuesdays and Thursdays, mapapanood at maririnig po ninyo ako. Feel free to share our discussion tonight. Nakasama po ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Ako po ang panyar ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. At syempre, mananatili po tayong manunood dito para sa blow-by-blow coverage sa Traslasyon 2025. Sumainyo
ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.